Okay, back in the box at kasama na po natin, 5 buwan pa lang sila mag-asawa. Kinasal sila noong November, pero napaka-controversial na nung couple natin. Bakit kamo? Kasi mapanghusga tayong lahat. Marami ng mga nanghuhusga. Kasama na natin para hindi naman para magpaliwanag dahil hindi naman nila kailangan magpaliwanag sa atin, pero para na lang ikwento ang kanilang love story. Kasama natin Mr. and Mrs. Villasanta, si Ariel Villasanta at si Tina Decena Villasanta. Good morning. Good morning, good morning. Ang balita ko sa love story ninyo, nag-guest si Tina sa show mo, Ariel. Yes. Tapos, ano yun? Love at first sight ba yun? Kasi 24 oras daw kayong magkasama simula nung sandaling yon at hindi na kayo naghiwalay? Parang hindi ako naniniwala sa love at first sight kasi hindi mo pa siya kilala eh. Okay. So, yung sumunod dun yung getting to know. Nag-text ako, tapos nag-invite ako sa kanya mag-dinner para makilala, di ba? Tina, first impression kay Ariel, nung nagkita kayo, nag-guest ka? Nung nagkita kami, halos hindi ko nga siya matandaan kasi hindi ko matandaan kung sino yung nanghingi sa akin ng calling card. Akala ko, may isang taong nanghingi sa akin ng calling card dahil gustong mangutang. Oo. So, nung una ko siyang nakita, para siyang hindi magpapahuli ng buhay. Mukha siyang drug addict at saka mukha siyang di gagawa ng mabuti. Oo. Teka muna. So, tinext ka, niyayaya ka makipag-date. Eh, bakit ka naman Hindi ko ma-recall kung sino yung binigyan ko ng calling card. Kala ko cameraman lang. Oh. Tapos nung may nag-text sa akin na Ariel, nagpapasalamat siya kasi nag-guest ako dun sa TV program nila. Tapos niyaya akong mag-dinner. So, hindi ko talaga matandaan kung ano yung itsura niya. Kaya pina-search ko sa computer kung ano yung itsura ng Ariel. Eh, every time na lumalabas yung Ariel, lumalabas din si Maverick. Oo. Kaya hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa. Sabi ko sa anak ko, anak yung merong malaking singseng. Yan yung nagyayaya sa aking mag-dinner. Lumabas kayo, nag-dinner kayo, saan yan? Sa Greenbelt. Greenbelt? Actually, takot na takot ako nun kasi dinala niya ako sa pinakamamahaling restaurant. Eh, akala mo, ikaw magbabayad. Inisip ko, baka, Diyos ko, baka maghugas ako ng plato dito. Tina, pinagdudahan mo daw si Ariel, pinaimbestigahan mo daw muna. Oo, kasi syempre nadala na ako, di ba? Doon sa mga naging karanasan ko. So, Paano ang pag-iimbestiga yan? palibasa, meron akong financing company, meron akong CMAP. So, pinapuntahan ko sa bahay, sa investigador, pinatingnan ko yung kanyang trabaho. Meron naman siya matatag na trabaho. In fact, 22 taon na siyang creative director ng isang malaking kumpanya. Mukha naman siyang stable. So, tinignan ko kung may asawa o walang asawa. Wala naman. Nag-neighbor checking ako. Okay. At the same time, may kabuhayan, may sariling bahay, may sariling sasakyan. So, na-impress na ako. The mere fact na hindi siya aasa sa akin, sa tingin ko. Sabi ko, okay na, total, nasa edad na naman kami. Hindi ka ba na-offend nung nalaman mong pinaimbestigahan ka muna? Hindi, okay lang kasi karapatan nila yun eh. Oo nga naman, hindi natin masabi sa panahon ngayon, maraming mga budo-budugang ngayon. Oo. Okay lang yun. Unang-una, wala naman akong tinatago eh. So, Okay. kahit bali-balik ta rin ako, okay lang yun. Yung the fact na may kaya siya, to put it, Alam mo, understatement yon, may kaya si Tina. Okay, ganito yan. Noong una, ang alam ko lang sa kanya, businesswoman. Hindi ko naman siya kilala kasi hindi ako nanonood ng TV talaga. Hindi ko alam yung mga nangyari dati. Alam mo, sa totoo lang, kung alam ko talagang mayaman siya, baka hindi ko niligawan eh. Oh, bakit? Takot ako eh. Bakit? Alam mo, totoo lang yan. Hindi, totoo to ha. Yung nakipagkita ako sa kanya, kahit tanong mo sa kanya, babe, ano suot ko? Naka-rubber shoes lang. Naka-rubber shoes lang ako, naka-maong, naka-t-shirt. Hindi ko akalain na isang corporate woman talaga yung makikita ko. Kasi kung alam kong gano'n, kahit pa paano, nag-long sleeves ako. Diba? Ganito ako. Naka-rubber shoes ako, kaya akala niya nung una, parang Drug addict. gusgusin ako. Gusguset. Sabi ko, alam mo, kung makakatagpo lang ng isang lalaking ayos to, magiging successful yung Ikaw na ba yun, Ariel? Ikaw na ba yun? Papa Jack. Ikaw na ba yung matatagpuan niyang matinong lalaki? Actually, hindi, swerte naman kami pareho. Wait, Yung bang pumirma ba kayo ng prenuptial agreement? Yung bago kayo ikasal, may pirmahan. Pag tayo naghiwalay, wala kang makukuha sa akin. Pinapirma ba si Ariel? Siya yung may gusto noon eh.
Oh my Ikaw God. ang humingi ng prenup. Hindi kasi, unang-una, actually, nagkasukatan na kami ng assets. Lamang lang naman siya ng mga 1.5. Anong 1.5? 1,500. Lamang lang naman. Ngayon, sabi ko sa kanya, hindi ako papayag na ikasal tayo ng walang prenup. Baka lugi ako eh. Pero parang ayaw niya eh. Ayaw niya. So, Ayaw meron o wala? Meron. Meron. Okay, Papa Jack, meron bang reaction ng ating forum dyan? Ako mama, may tanong ako kay Sir Ariel. Sir Ariel, tanong ko lang, do you feel pressured kasi you have to prove constantly your intention? Kasi syempre, under the microscope kayo ng publiko. Do you feel pressured na you have to prove constantly your intention to your wife mo na siya ngayon, to the public? Hindi naman. Kasi since birth, sa totoo lang, since birth naman, pagka nagkaroon ako ng karelasyon actually sanay akong ako yung hindi naman gumagastos, pero ako yung nagpo-provide. Nunca. Hindi ko inisip na manggulang ng isang tao o manglamang ng isang tao. So, walang effort. Eto ko Kung tutusin nga mas gusto ko pa ako yung nagbibigay. Wow. Meron bang kumontra? Yung mga nakasabay niya, medyo may sinasabi rin sa lipunan. Itong lalaki na to, mahal niya ako talaga, hindi dahil sa kung ano man meron ako. In fact, sa kanya ko naranasan yung unang lalaki na nagbigay sa akin ng sweldo. Inintrega niya talaga yung sweldo niyang buong buo, buwan-buwan. Siya ang unang lalaking gumawa nun sa'yo. Siya lang. Siya lang yung lalaki na every time na kumakain kami, siya yung nagbabayad. Siya din yung lalaki na lagi na lang, at the end of the day, nagpapasaya sa akin. Sa dami ng problema ko sa trabaho, pag magkasama na kami, nakakalimutan ko yung trabaho ko. Kasi masaya na kami. Masaya kami. Okay. Si MM at si MJ, merong mga kasama doon na gusto rin magtanong at mag-react. Yes, Mama Ali, Papa Jack! Dito sa Fiesta Market, aligaga na rin ang mga tao makisali sa usapan! Woo! Totoo yan. Isa na rin po dito si Ate Cecil. Yes. Kanina po, Mama Ali, Papa Jack, nagkukwento po siya tungkol doon sa dati niyang boyfriend na palagi na lang din issue na mas maganda yung trabaho niya kaysa doon sa dati niyang boyfriend. Oh. Sige nga, Ate Cecil, ibuhos mo. Kasi nare-relate ko yung naging situation ni Tina, no? Natutuwa ako na mas successful at naintindihan siya ni Ariel na maganda mas buhay niya. So ako naman, ang naging ko is parating tampuhan namin at nagiging argument namin ay pagiging self-pity nung BF ko noon na mas malaki ang successful ko kesa sa kanya. So yun ang nagiging argument namin na naging cause ng hiwalayan naming mag-boyfriend noon. Kambal. Papa Jack? Gusto ko lang tanungin yung kasama niyo dyan. Ano yung paraang ginagawa niya para ma-secure o di naman kaya ma-pacify? Parati ko siya sinasama kung saan yan may gimmick para hindi siya insecure siya. Pero ang nangyari talagang hindi niya kayang dalhin yung situation na dahil PUJ driver nga siya at ako isang auditor. So ang nangyari, nagkaroon siya ng differences sa kanyang work namin dalawa. Maraming salamat, Ate Cecil. Alright. Papa Jack, Mama Ali, back to the box. Maraming salamat, Kambal. Ayan, Mama Ali, and of course, ating mga guests. Eto, may tanong tayo magbalik ng ating palatuntunan. Paano nga ba nabuo yung ideya na magpakasal si Ariel tsaka si Tina sa iba't ibang bahagi ng mundo? Ang tanong ng bayan, paano nga ba ito ginagastusan at gagastusan pa? Mga kaibigan, yan po ang sagutin sa pagbalik ng Starbucks. Dito, kasali ka!